Paano nga ba ang pag-ganache? Step by step at mag-cover ng fondant. Welcome to my channel guys. Hello mga ka-cakey. Kumusta na kayo dyan? So as you can see, meron tayong combination of chocolate and vanilla chiffon cake. Yes, isang solusyon to dahil nagmamahalan nga ang ating cocoa, but ito naman ay talagang masarap pag i-combine mo itong chiffon at saka ang chocolate cake. So, ayan, mag-start tayo sa pag-ganache. Ang gamit yung ganache is water chocolate ganache. Okay, so una, meron tayong ito ang first frosting natin. Parang nagka-crumb coating din tayo. Ika-crumb coat din natin bago tayo magsunod sa mga susunod pang step ng paglagay ng ganache. So, kailangan i-lock in nyo lahat ng crumbs ng ating cake. So, as you can see, dahan-dahan natin inilalagyan ng ganache. So, by the way, ganache, water ganache, 1 kilo ng ating chocolate bar at saka 1 cup of hot water. Inyo lang itong halu-haluin hanggang matunaw and then i-leave lang ng a few minutes or 1 hour saka nyo na i-apply sa ating cake. So ayan, paikot-ikutin lang. Gumamit kayo ng stainless scraper. Kung wala naman, pwede naman yung plastic scraper. So ganun lang. Ito ang pinaka-messy na part sa baking. O, diba? Lalo kung fondant at ito nga ang sinasabi ko sa inyo, pag fondant ang ating cake, dito tayo binabayaran. So, nandito na tayo sa second coating. As you can see, inilalagay ko muna yan sa ref or sa freezer ng about 5 to 10 minutes lang naman. Mag-set lang siya and then saka na ako mag-proceed para sa second coating. So yan, second coating ng ating cake. As you can see, ganyan nga siya. So ipapantay-pantay nyo lang para makakuha nyo ang pantay na paglagay ng ating ganache. So, continue lang po ang pag-scrape natin at pantay-pantayin nyo. Titignan nyo kung saan medyo may kulang ang ating ganache o hindi pantay dahil pag in-straight nyo naman scraper nyo ay makikita nyo na hindi siya pantay. Doon kayo mag-a-add ng ganache. So, ayan, continuous ang pag-scrape. As you can see, ayan, ilalagay ko yan sa ref. So, ito na yung third and last na coating ng ating ganache. So, nilagay ko yan sa ref. Then, after, ayan, lagay ulit tayo ng ating chocolate ganache. Ang nauhos ko dito, more or less, is wala namang 1 kilo, may tira na konti. Kasi nga, ang size ng ating cake is 8 by 5. So, medyo malaki na siya. So, sa mga nagtatanong kung ilang kilo ng ganache or chocolate ang magagamit, sa ganito po, more or less 1 kilogram or 750 grams. Okay, sa 2-tier naman, prepare na kayo ng mga 2 kilograms. Hindi naman mauubos, kundi palagi tayong may naka-reserve para hindi tayo kulangin. Okay? So, ayan na. So, pakinisin ulit natin ang ating cake. Yan. As you can see, scraper, then hagod, and then lagay ng konti sa mga kulang, then tuloy sa pag-scrape. So, ganun lang po. Ayan. So, iikot-ikutin nyo lang ng ganyan po. So, hanggang siya ay maging smooth na. Okay. So, paglagay naman ng fondant, kailangan medyo set na siya bago nyo lagyan ng fondant. Ito, ang pagkalagay ko nito, hindi pa siya totally set. Medyo basa-basa pa. So, kung makikita nyo sa susunod na video, wala akong binilagay na shortening or kaya water. So, ayun na nga. So, ito na. Palas na talaga to. May pahabol pa kasi may nakita pa akong hindi pa siya talagang pantay. So, eto, yan. Ulitin natin. Halos naka-fourth, no? Pero maninipis lang naman kasi hinahagod naman natin ulit para matanggal yung excess. Iyon naman ay talagang mapantay lang. Yung mga bako-bako ay matakpan. Okay? So, ayun ang process. Medyo, siya, talagang intensive. Kailangan talaga ang tiyaga mo sa paggawa ng fondant cake. Ito ay para sa mga newbie. So, ayan, sa mga newbie baker natin, ganito po ang pag-apply ng ganache. So, yun. I-enjoy ninyo at talaga namang stress reliever ito para sa akin. Although, minsan napaka-messy kasi nga, di ba alam mo naman ang chocolate makalat, lalo kung hindi pa siya set.
So, ayan na. Hindi pa rin tapos. So, i-scrape natin, i-continuous natin. Pabilisan na natin, guys. So, ayan na nga guys. Almost done na tayo. Ayan. So, maglalagay na tayo ng fondant. Inilatag ko na ang fondant. As you can see, parang hindi talaga makinis ang ating fondant. Nagtataka rin ako dito kasi parang moist siya. Siguro dahil sa panahon at umuulan. Pero carry lang, manageable naman ang ating fondant. At ang ginawa ko nga ay yung suklob method na tinatawag. Pag nakita nyo dito, meron tayong may napunit na konti. Don't you worry kasi hindi naman talaga ang aim ko dito is pakinisin at ma-perfect ang ating pagkalagay ng fondant. Dahil alam ko naman na maraming details ang ilalagay. So, bakit ko i-stress ang sarili kong pakinisin yan? I mean, okay pa pakinisin, papagandahin. Pero if ever nga magkaroon ng sablay at may chismis, wag nyong i-stress ang inyong sarili dahil meron pa tayong ilalagay na mga design. So, i-proceed lang natin ang video. Panoorin nyo hanggang matapos para malaman nyo kung ano ang sinasabi ko. By the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ayan, i-like mo naman kung gusto mo. At may page tayo, Gift Cakes Manila. Ayun. So, ayan na nga, makinis na at ready na for decoration. Ayun nga, may mga chismis. Yun na, ulitin ko, huwag kayong ma-stress kasi lalagyan naman natin yan ng design. At itong cake nga pala is order sa akin ng aking ihada para sa kanyang friend. Siya lang nakipag-contact sa akin. Kaya, thank you so much. Ayan, ihada ko siya sa kasal. O, di ba, tanda na ng lola nyo. So, ayan, pinapakinis ko lang at nagkaroon tayo ng magandang feedback dito na ayun nga, nasarapan talaga sila sa cake. So, hindi nyo lang nakita na ang ating feeling is dulce de leche na bumagay sa ating chiffon at saka chocolate cake. So, sobrang yummy naman talaga. So, eto na, naglalagay na tayo dahil ang design ng ating cakes ay may mga tiles na pa-square-square na light green at dark green. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Tanggal lahat ng chismis dyan. So, ayun na nga. Iniisa-isa nating ilagay ang mga tiles. Meron tayong cutter niyan. Huwag kayong mag-alala kasi mahirap mag-cut niyan. Lalo na ako, hindi ko yan mapapantay-pantay. So, meron akong cutter na ginagamit. Nabibili yan sa mga baking store if you want. So, ito yung mga cake na nangangailangan talaga ng cutter. So, mapapadali ang buhay nyo pag ganito. Okay? So, ayan na nga, guys. O, ayan. Hindi ko na yata pinakita sa inyo dito ang detalye ng pag-design natin. So, dito lang sa mga tiles na to na paglagay. Ayan, bibilisan na natin. At para hindi kayo ma-bored, ulitin ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share naman. At kung may time kayo at ako'y subscriber nyo na, palike naman ang page ko, Gift Cakes. May ganong intro ang lola nyo. So, ayan na, tinatakpan na natin ang mga chismis at ito na ang resulta ng ating cake. Ayun. So, 8x5 yan, guys. Yan. Ready na ilagay ang topper. At ano nga ba ang topper natin dito? Ito na. Galing sa box. Pinadala ng Lala Move. Siyempre, ang gumawa niya ng aking anak. So, yan ang kabuuan ng ating cake. So, thank you so much for watching. Bye!